Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ito ang huling video ng biktima na gumulat sa kanyang pamilya at mga kaibigan. At ito nga din ang kanyang huling post bago siya nasawi. Hindi nga nila inakala na ang kakaibang plot twist ay mangyayari kay Gina. November 17, 2025 ng gabi, niyanig nga ang buong online world dahil sa kahindik-hindik na isang balita. Isang model at sexy actress ang natagpuan na wala ng buhay sa loob ng isang kondo. Hindi na nga naitago ng mga netizens ang kanilang galit sa mga pangyayari sapagkat ang sexy actress ay hindi nasawi dahil sa isang aksidente o natural na dahilan. Ang dalaga umano ay pinatay ng kanyang kasintahan at ang taong kanyang minahal at pinagkatiwalaan. Sa ating ang storya ngayon, talakayin natin ang buong kwento ng mga pangyayari sa insidente ng pagkamatay ng isang modelo na natagpuan na wala ng buhay sa loob ng isang bahay. Ang modelo nga ay kinilalang si Gina Lima, 23 years old. Ang dalaga nga ay ipinanganak ng January 27, 2002 sa Agusan del Sur. Bunso nga sa 4 na magkakapatid ang dalaga. Meron siyang 2 ate at isang kapatid na lalaki. Close na close nga ang pamilya ni Gina at ang mga magkakapatid. Hindi naman malinaw ang mga detalye pero ayon sa mga report, nilisa ni Gina ang Agusan del Sur. Pagkatapos noon, nag-aral ang dalaga sa San Jose High School sa Mauban, Quezon. Sa isang throwback picture, makikita nga si Gina bilang Margaret sa 23rd foundation ng kanilang paaralan. Ayon nga sa Facebook profile ng dalaga, siya ay nag-aral sa STI College sa Santa Mesa. At mula nga noon sa Quezon City na nanirahan si Gina kung saan niya sinimulan ang kanyang karir. Pangarap kasi ni Gina na maging isang sikat na modelo o artista para makatulong sa kanyang pamilya. Miss na nga ni Gina ang kanyang mga kapatid sa Agusan, sapagkat ang dalaga nga ay nanirahan sa Maynila habang ang kanyang mga kapatid ay magkakasama sa probinsya. At September 13, 2025, ang kapatid nga ni Gina na isang content creator ay nag-post na labis niya ngang namimiss ang bunso niyang kapatid at hiniling nga na sana ay makasama niya na itong muli. Bukod sa pagmamahal nga sa kanyang mga kapatid, marami ding kaibigan si Gina. Inilarawan nga si Gina ng kanyang mga kaibigan bilang isang dalagang punong-puno ng buhay, optimistic at may mataas na ambisyon sa buhay. Ayon sa kanila, napakasipag ni Gina at gusto nga ng dalaga na palaging may ma-achieve sa kanyang buhay. Hindi naman binigo ng pagkakataon si Gina dahil mabilis nga ang kanyang pagsikat. Sa online world, binansagan nga si Gina na Viva Max artist. Pero ayon sa Internet Movie Database o IMDb, ang tanging lamang palabas na nagkaroon ng role si Gina ay ang palabas na My Fairy Tale Love Story. Isang palabas na pinagbidahan ni Elmo Magalona at Janela Salvador. Ito nga ay produce ng Regal Entertainment at hindi ng Viva Max. Pero sa kabilang banda naman, makikita sa isang poster si Gina ng Viva Max. Siya ay kasali sa isang photoshoot ng The Model Life Open Shoot Viva Max Edition na ginanap ng March 29, 2025 sa Antipolo. Ibig sabihin lamang nito, minsan nang naging bahagi si Gina ng campaign shoot ng Viva Max bilang model. Sa isang balita naman, sinasabing kasali na si Gina sa Live Show 4, isang sexual at adult team na palabas ng Viva Max noong taong 2023. Hindi naman katakataka na sumikat si Gina bilang modelo dahil may magandang katawan naman talaga ang dalaga. Sa Instagram nga meron siyang 181 followers, habang sa Facebook naman ang modelo ay mayroong 410,000 followers. Sikat nga din si Gina sa TikTok kung saan meron siyang 1.4 million followers. Bukod nga sa photoshoot sa Viva Max, nabigyan din si Gina ng iba pang mga photoshoot. Sa isang larawan makikita nga si Gina na nagpropromote ng isang herbal capsule. Ang Instagram nga ni Gina ay nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa pagta-travel, nightlife at paggugol ng oras sa kanyang malalapit na kaibigan sa mga party. Marami nga ang humanga kay Gina dahil sa kaakit-akit niyang ganda
at kabigabighaning muka. May mga video nga din si Gina na sumasayaw o nagkukwento sa kanyang mga followers. Sa isang post nga na nalaga, makikita na namamasyal si Gina sa Singapore kung saan binisita niya ang Universal Studios, Sentosa at ang iconic na Merlion. Pagdating naman sa love life, isang lalaki lamang ang nakilalang naging karelasyon ni Gina. Ang lalaki na ito ay si Ivan Cesar Ronquillo, 24 years old na isa ding modelo. Mahilig si Ivan na mag-gym. Makikita nga din sa social media na lalaki na interesado siya sa mga motor at kotse. At August 2024 naman nagrumampa si Ivan bilang model sa Bench Body of Work. Malayo pa nga sana ang mararating ng karir ni Gina. Subalit ang lahat nga ay nagtapos ng November 16, 2025 nang kumalat ang balita na pumanaw na ang modelo. Ayon sa mga ulat ng La Loma Police Station 1 ng Quezon City Police District, ang dating magkasintahan na sina Gina at Ivan ay nagkita muli ng November 15, Sabado. Ang dalawa nga ay nag-inuman sa condo unit ni Gina. Kinabukasan Linggo, November 16, nang umuwi nga si Gina at Ivan sa bahay ng lalaki. Alas 12 nga ng tanghali nang sabay na natulog ang dalawa. At bandang alas 8 ng gabi, nang nagising na lamang umano si Ivan, na napansin niyang unresponsive at hindi na gumagalaw si Gina. Tinawag naman umano ni Ivan ang kanyang ama para isugod nga si Gina sa City General Hospital, subalit idineklara na itong dead on arrival. At kalaunan, napag-alaman nga na cardiorespiratory distress ang naging dahilan ng pagkamatay ng dalaga. Ayon pa sa mga balita, Lunes ng umaga ng November 17, saka lamang natanggap ng mga pulis ang ulat na may isang babaeng nakahina-hinalang nasawi. Ito ay matapos nga silang tawagan ng ospital. Pero linggo pa pala nang binawian ng buhay si Gina. Nagduda nga ang ospital sa totoong naging sanhi ng pagkamatay ni Gina dahil sa pasang nakita nila sa hita ng modelo. Bukod doon, wala namang nakitang bakas ng pananakal sa leeg ni Gina o iba pang indikasyon na siya ay sinaktan. Kaya naman tumawag ng mga pulis ang ospital. Kasabay nito, dumating na din ang mga kaibigan ni Gina sa ospital para magsumbong sa mga pulis dahil naniniwala silang sinaktan ni Ivan ang modelo hanggang sa ito ay mamatay. At bilang SOP ng mga pulis, isinailalim nga ang labi ng Viva Max artist sa isang autopsy. Sa kabilang banda, nakitaan naman ng mga kalmot sa muka si Ivan. At ayon nga sa lalaki, ang mga sugat sa kanyang muka ay gawa ng mga kaibigan ni Gina. At ayon nga sa ama ng binata, wala naman siyang narinig na kahit anong komisyon o away habang nasa kwarto sina Gina at Ivan. Subalit para sa mga kaibigan ni Gina, may foul play talagang nangyari sa pagkamatay ng modelo. At ang inaakusa nilang pumatay sa dalaga ay ang kasintahan nitong si Ivan. Kahit na ng mga oras na ito ay wala pang opisyal na kumpirmasyon sa totoong naging dahilan ng pagkamatay ng modelo. Ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay nag-aantay ba din na resulta ng autopsy. Kaya naman nag-trending ang mga salitang, "Justice for Gina Limang." Matapos nga ang pagpanaw ni Gina, may mga netizens na bumisita sa Facebook page ng modelo. At napansin nga nila na 3 araw bago siya mamatay, may isinare si Gina na isang post tungkol sa isang babae na nakaligtas sa isang mapang-abusong relasyon na nagbigay sa kanya ng malalang sakit. Nag-react naman si Gina sa post na emoji na isang mukha na nagpipigil ng luha. Pero bago iyon, nag-share din pala si Gina ng isang post. At ay nga sa post, humihiling si Gina sa Diyos na kahit isang matinding plot twist bago nga ang Kapaskuhan. Sana nga umano ang plot twist ay good news, closure, milagro o kahit simpleng peace of mind lamang. Subalit hindi inakala ng mga nagmamahal kay Gina na ang plot twist palang mangyayari ay ang biglaang pagkamatay ng modelo. Sinabi nilang hindi ito ang plot twist na ipinagdadasal nila para kay Gina. Ayon nga sa mga kaibigan ng dalaga, ang biktima ay madalas umanong makitaan nila ng mga pasa sa katawan. Naniniwala sila na ang mga pasa ay dulot ng pananakit ni Ivan kay Gina. Sa isang IG post naman ng malapit na kaibigan ni Gina, direkta nitong sinabi na si Ivan umano ang pumatay sa modelo. Sinabi pa ng kaibigan na ito
na naabutan niya at ng iba pa nilang kaibigan ni Gina si Ivan sa ospital. At dahil nga sa galit ng mga kaibigan ni Gina sa ginawa umano ni Ivan sa Viva Max Artist, sinugod nila si Ivan sa loob ng kotse nito. Sa video makikita nga na pilit na pinabababa ng mga kaibigang lalaki ni Gina si Ivan para saktan at makaganti sa binata. Sa iba pang post naman ng kaibigan ni Gina, makikita nga ang screenshot mula sa X ng November 1, 2023. Sa post, sinasabing na pinag-iingat nila ang lahat ng kaibigan ni Ivan dahil ito umano ay nakapatay ng isang tao at may sapak umano sa utak ang binata. Sinabi nga din niya na ongoing ang kaso ni Ivan dahil sa taong pinatay nito. Galit na galit din ang isang kaibigan ni Gina kay Ivan. Ay sa post ng kaibigan ng modelo, hindi umano siya papayag na walang hustisya sa pagkamatay ni Gina. Sinabi pa nga sa post na paulit-ulit umanong sinakta ni Ivan si Gina at iniwang nakahandusay ito sa kanyang kwarto. Git pa na nagpost, internal bleeding umano ang sanhi ng pagkamatay ni Gina at 6 na oras na umanong patay ang dalaga nang itinakbo siya sa ospital ni Ivan. Sa isang post naman ng account na ito, sinabi niyang hindi ito ang unang beses na pinagbuhatan ni Ivan ng kamay ang isang babae. Ayon sa post, sinaktan din ni Ivan ang dati nitong kasintahan sa isang bar. Tinawag din ng kaibigan ni Gina si Ivan na duwag dahil kapag lalaki umano ang naghahamon kay Ivan, takot na takot umano ang modelo. Ang cardiorespiratory distress na sinasabing pagkamatay ni Gina ay isang kondisyon nga kung saan ang puso at ang baga ay biglaang hindi gumagana ng maayos. Nangangailangan ito ng agarang medikal na atensyon dahil ang katawan ay hindi nakakakuha ng sapat na oxygen at maaari ngang magresulta sa respiratory arrest o cardiac arrest. At ang pinakamatindi nga sa lahat, maaaring mamatay ang taong nakakaranas ng cardiorespiratory distress kung hindi nagamot agad. Ayon nga sa medical specialist, maaari kang magtamo ng cardiorespiratory distress kung ang isang tao ay sinaktan ng matindi at paulit-ulit. Ang pisikal na trauma ay maaaring humantong sa iba't ibang malubhang pinsala na nakakasagabal sa paggana ng puso at baga. Nakalaunan nga ay maaaring mauwi sa pagkamatay ng isang tao. Sa isang forum site naman may mga nagsabi na kakilala umano nila si Ivan. Ayon sa isang account, kaklase niya si Ivan at mayaman umano ang pamilya ng binata. Madalas umanong magbigay ang pamilya ni Ivan ng mga donasyon sa eskwelahan, kaya paborito ng mga teacher ang lalaki. Sa isang account naman may nagsabing naaalala niya si Ivan dahil sa kaso na kinasangkutan ng modelo ng taong 2023. Nabangga umano ni Ivan ang isang tao na sakay ng motor, kaya nasawi ang biktima. At mukhang hit and run umano ang nangyari. Mayroon ding isa pa sana magsasampa ng kaso kay Ivan na nakainitan umano ng modelo sa daan. Ngunit mukha umanong walang nangyari sa kaso dahil mayaman umano ang pamilya ni Ivan at marami umano itong koneksyon. Sa isang comment naman sinabi ng netizen na nabasa niyang politiko umano ang tatay ni Ivan pero hindi niya sigurado kung ito ay konsehal o iba ang posisyon. May netizen din nagsabi na nakalaro niya sa basketball noon si Ivan dahil pareho sila ng tinitirhang lugar. Mayabang umano talaga si Ivan sapagkat galing sa mayamang pamilya at kagawad umano ang ama ng modelo. Kinumpirma din ng isang netizen na nakapatay na umano si Ivan noon nang may nasagasaan siya sa Tomas Morato. Sa isang article naman, kinumpirma naman ng isang barangay hall sa Quezon City na merong dating kagawad na ang apelyido ay Ronquillo. Pero hindi nila kinumpirma kung ang kagawad na ito ay kamag-anak ba ni Ivan o hindi. Sa kabilangan ng lahat, bumusto pa din ang pakikiramay sa sinapit ni Gina. Marami nga ang lalungkot sa biglaang pagkawala ng Viva Max Artist at mayroon ding nanghihinayang sa kanya lalo't unti-unti nang nakikilala si Gina. Sigaw nga ng pamilya at mga kaibigan ni Gina ay hustisya. Ay nga sa mga balita, sinisimulan ng imbestigahan ng mga pulis si Ivan. Hindi naman nagbigay si Ivan ng pahayag sa media laban nga sa mga akusasyon laban sa kanya
at kasalukuyan siyang nasa kustodiya nga ng Criminal Investigation and Detection Unit. Nagtungo nga din ang Soko sa bahay kung saan natagpuan si Gina pero wala silang nakitang senyales na nagkaroon doon ng komosyon. Sa ngayon ay patuloy pa din ang investigasyon ng mga pulis sa totoong sinapit ng modelo at ang Viva Max artist na si Gina. Ang lahat nga ay umaasang matutuklasan ang katotohanan sa likod ng malagim na pagkawala ng aktres. Subalit sa hindi inaasahan, may isa na namang plot twist ang nangyari sa kwentong ito. Gabi ng November 18, muling inactivate ni Ivan ang kanyang social media account. Sa isang post, sinabi nga ni Ivan na mahal niya si Gina. Hinding-hindi niya umano kayang mawala sa kanyang tabi ang modelo at hinding-hindi niya daw kayang mabuhay nang wala ang dalaga. Napakasakit din umano para kay Ivan na sa tabi niya na wala si Gina. Sa huli, sinabi nga ni Ivan sa post na susunod umano siya kay Gina para makasama na niya ang modelo sapagkat wala umanong makakapigil sa pagmamahal nilang dalawa. Sa sumunod nga na post, sinabi ni Ivan na mahal niya si Gina at inulit nga na susunod siya kung nasaan man si Gina ngayon. At para nga sa huling post ni Ivan, ipinakita niya sa publiko ang mga sugat at pasa na tinamo niya mula sa mga kaibigan ni Gina na siyang nanakit sa kanya. Ayon pa kay Ivan, ang nanakit sa kanya ay siya ring nagpakalat ng maling impormasyon sa social media tungkol sa totoong sinapit ni Gina. At sa kanyang pinakahuling post, pinost niya sa kanyang social media ang huling video kung saan kasama niya si Gina at ang huling video din kung saan binawian na ng buhay si Gina. At kinaumagahan ng November 19, 2025, nang lumabas nga ang pinaka-nakakalungkot na balita. Ang dating ang kasintahan ni Gina na si Ivan ay natagpuang wala ng buhay sa loob ng kanyang bahay. Ayon sa mga reports, patay na natagpuan si Ivan. Pero nagawa pa siyang isugod sa Quezon City General Hospital kung saan siya sinubukang isalba pero kalaunan ay binawian din ng buhay. Hustisya nga ang sigaw ng isang Facebook page para kay Gina at sa pagpanaw ni Ivan. Ay nga sa post, hindi sinakta ni Ivan si Gina kaya ito nasawi. Mababasa nga sa post na base sa isang news article, posible umano na binawian ng buhay si Gina dahil nasobrahan ito sa paggamit ng ipinagbabawal umano na gamot. Batay ito sa nakuhang mga illegal na gamot sa crime scene na mga tauhan ng Soko ng Quezon City Police District Forensic Unit sa bahay kung saan nasawi si Gina. At sa pagsisiyasat nga ng Soko, na-recover nila ang iba't ibang capsules, tabletas at drug paraphernalia, kasama na ang 3 glass tubes na may bakas ng ipinagbabawal na gamot. Lumalabas din sa investigasyon ng Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD na galing umano sa isang party sina Gina at Ivan bago umuwi sa bahay ng lalaki sa barangay Apolonio, Samson. Ayon pa sa pulis na may hawak ng kaso, walang nasabi sa kanila ang mga kapatid ni Gina kung totoong sinaktan nga ba ni Ivan ang modelo. At dahil nga sa bagong update ng kaso, may iba't ibang komento ang mga netizens. May mga sinisisi ang kaibigan ni Gina na nagpapakalat umano ng fake news na si Ivan umano ang dahilan kaya nasawi ang modelo. Ayon sa kanila, maaaring hindi kinaya ni Ivan ang mga nambaba sa kanya matapos siyang mapagbintangan na pinatay niya si Gina. Ito ay kahit wala pa namang opisyal na report tungkol sa sinapit ng dalaga. May mga nakapansin din sa video ni Ivan na gumagamit ng nebulizer si Gina. Maaari umano na may sakit na sa baga si Gina na dahilan kaya siya nakaranas ng cardiorespiratory distress. At bukod doon, nag-inuman pa nga sila ni Ivan bago siya bawian ng buhay. Sa isang comment naman, sinabi ng netizen na sana ay maging aral nga sa lahat ang sinapit ng dating magkasinta na sina Gina at Ivan. Ay nga sa mga netizen, hindi porket may nabasa o konting alam na tayo sa isang bagay, ay pwede na nating husgahan ang isang tao. Dapat umano ay huwag tayong maniwala sa chismis at alamin muna ang katotohanan. Sapagkat hindi lahat ng ating nakikita sa social media ay ang buong katotohanan at hindi lahat ng ating naririnig ay tama. Giit pa ng mga netizens,
Maging mabuti tayo sa ating kapwa dahil hindi naman natin alam kung ano ang pinagdadaanan ng bawat isa. At sa pinakahulingang update, November 19, 2025 ng tanghali, nang lumabas nga ang autopsy report sa labi ni Gina. Ayon sa mga balita, ang mga pasa sa biktima ay hindi fatal o hindi nakamamatay. Ganun pa man, ang findings sa kanyang labi ay presence of non-fatal external injuries, presence of heart congestion, congested and edematous lungs. Ibig sabihin lamang nito, dumanas ang dalaga ng congestive heart failure. Subalit, sinabi ng medical legal officer na the exact cause of death cannot be determined. Kaya ang ibig sabihin lamang nito, hindi pumanaw si Gina dahil siya ay sinaktan ng paulit-ulit ni Ivan tulad ng kumakalat nga sa social media. At ayon nga sa mga balita, inaantay pa ang resulta ng toxicology at histopathology test ni Gina habang ginagawa ang vlog na ito. Sa post naman ng kapatid ni Gina, humihiling nga sila ng katahimikan para sa kanilang pamilya at sa pamilya ni Ivan. Sa ngayon, ang mga taong nag-akusa kay Ivan na pinaslang at sinaktan niya ang kanyang kasintahang si Gina ay nag-deactivate na ng kanilang mga social media account dahil sa mga bashing na kanilang natatanggap umano sa mga netizens. Kung kayo ang tatanungin, meron bang foul play o may kasalanan kaya talaga si Ivan sa nangyari kay Gina? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!